Good morning po mga kapatid. Good morning po sa mga kasama po natin online. Marami tayong hinihingi sa Diyos araw-araw. So when we pray, para tayong may shopping list sa dami ng request natin sa Diyos. Hindi naman masama yun kasi ini-encourage pa nga tayo ng Panginoon na humingi talaga tayo sa Kanya. Kasi siya naman ay mapagbigay. Sabi nga ng Matthew 7:7, ask and you shall receive. Basta humingi kayo, bibigyan ko kayo at tatanggap kayo. Ang tanong pa nga ng iba, hindi kaya nalilito ang Diyos sa dami ng taong humihingi sa Kanya? Diba? Baka nga kaya iba ang ibinigay sa akin kasi nalito siya. Para ito sa iba, hinihingi ko ay lalaking anak, binigay babae. Baka nalito lang. Yun ang sabi ng iba. Pero syempre, hindi nalilito ang Diyos. Kasi ang Diyos natin ay Diyos. Hindi siya Diyos kung malilito siya. He knew everything. Pati nga bilang ng buhok natin, bilang niya, alam niya. Pati puso natin, laman ng isip natin, alam niya. Kaya nga sabi sa Matthew 6:8, for your Father knows what you need before you ask Him. Hindi mo pa nga hinihingi, hindi pa nagbubuka ang bibig mo, alam na niya ang sasabihin mo. Alam na niya ang hihingin mo sa Kanya because He is God. He knew everything. But the problem is, we ask God for many things, but we neglect to ask Him for the right thing. Hingi tayo ng hingi ng kung ano-ano sa Kanya, pero nakakalimutan nating hilingin sa Kanya yung pinakamabuti, yung pinakamahalaga na dapat hinihingi natin araw-araw sa Diyos natin na nasa langit. Na kapag yun ang hiningi natin, parang ang hirap-hirap humindi. Di ba may mga request sa atin kuminsan na kapag yun ang hiningi, ang hirap-hirap pahindian. Pero merong mga request na talagang binubuka pa lang ang bibig, ang sagot mo agad, no. Diba? Pero kapag yun ang hiningi niya, yung bang napakadaling ibigay para sa Kanya. Ganun ang Diyos natin sa langit. Na kapag tama, mabuti, ang hihingin mo sa Kanya, hindi Kanya pahihindian. Yung mahihirapan siya na hindian tayo at tumanggi dahil tama ang inihingi natin. Luke 10:39-42. Her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what He taught. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Biglang dumating ang Panginoong Jesus kasama ng kanyang mga alagad sa Betanya, sa bahay ng magkakapatid na si Lazaro, Marta at Maria. Wala namang mga fast food noon na kapag may biglaang bisita, mabilis. Kaya naman itong si Marta, siguro namalengke agad, umakyat ng buko, kumuha ng niyog, diba? Nanghuli agad ng manok, na pagkatapos ay nag-ready ng kanyang lulutuin. So habang naghahanda siya ng lahat ng ito, napapagod siya kasi mag-isa lang siyang gumagawa. Habang ang kanyang kapatid na si Maria ay nakasalampak lang doon sa paanan ng Panginoong Hesus at nakikinig sa kanyang pagtuturo. Kaya naman, lumapit agad siya kay Jesus. Sabi niya, pagsabihan naman ninyo ang kapatid ko na ako'y kanyang tulungan sa kusina dahil kukudkurin pa ang niyog, gagatain pa ito, gagawa pa ng latik, di ba? Hahaluin pa ang ube, di ba? Pagkatapos ay huhulihin pa ang manok, kakatayin pa, hihinainan pa ang isda, at kung ano-ano pang gagawin. Hirap na po ako. Pagsabihan nyo nga po yung kapatid kong yan. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Marta, Marta, masyado kang naliligalig sa maraming bagay. Ang pinakamahalaga, yun ang pinili ng kapatid mo, hindi yun naalisin sa kanya. Masama ba ang request ni Marta? Masama bang sabihan, Panginoon, pwede niyo bang pagsabihan ng kapatid ko, tulungan ako sa kusina? Nahihirapan na po ako ron, ang dami pa pong lulutuin. Masama ba ang request niya? No.
Pero bakit hindi binigay? Kasi merong mas maganda sana na dapat niyang hiningi. Halimbawa, kung ang sabi ni Martha kay Jesus, halimbawa sabi niya, Lord, pwede po ba mamaya na kayong magturo pagkatapos kong magluto? Di ba mas maganda? At ang makapakinig din naman ako. Sa tingin niyo, hindi ibibigay yon? Baka malamang ibigay. O sige, magluto ka muna. Siguro sasabihin ni Jesus. Pangalawa, pwedeng sabihin na, Lord, pwede po ba dito kayo sa may kusina magturo? Para pag nagluluto ako ay nakakapakinig ako. Pwedeng ibigay? Pwede. Lord, pwede po bang simplihan ko na lang ang luto, nilagang itlog na lang po kaysa sa omelette? Diba? Sinigang na lang pong bangus kaysa naman rellenong bangus pa ang gawin ko. Diba? So mas madali, sabi niya, pasimplihin ko ang luto para mabilis ako makapagluto at nang makapakinig po ako. Sa tingin niyo, ibibigay? Diba? Lord, pwede po bang mamaya na ako magluto? Makikinig muna po ako sa inyo. After niyong magturo, tsaka po ako magluluto. So kung tama ang hiningi niya, ibibigay sa kanya. Hindi siya pahihindian. Pero dahil nakita ni Jesus mali ang kanyang hinihingi, o sabihin natin, hindi yun ang pinakamahalagang pwede niyang hingin, kasi sabi niya, mas mahalaga ang gusto ng kapatid mo, hindi yun naalisin sa kanya. Kaya napakahalaga that when we ask God, ang hingin natin yung right, yung best, yung maganda, para hindi siya humindi agad. Para ibigay niya ang hinihingi natin. Halimbawa, may sakit ka. Madalas pag may sakit tayo nung hinihingi natin, gumaling. Lord, sana po bumaba na ang lagnat ko, sana po bumaba na ang sugar ko, sana po bumaba na ang blood pressure ko, sana po gumaling na po ako. Masama ba? No. Maganda namang hinihingi yan. Pero di po ba mas maganda sigurong hingin muna natin ay kagalingang spiritual? Mas maganda siguro yon. Hingin muna natin, Lord, patawarin niyo muna ako sa kasalanan ko. Baka may connection ng kasalanan ko dahil dito sa sakit na ito. Kasi in biblical context from Old and New Testament, may connection ang sakit spiritual sa sakit physical. Kaya pag tinignan niyo ang biblical context lagi, pinagagaling muna yung spiritual bago dumating yung kagalingang physical. Halimbawa sa Marcos 2:4-5, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatatawad na ang kasalanan mo. Bakit sila naroon? Ba't nila binakbak ang bubong? Ba't sila nagpakahirap? Kasi para gumaling ang kanilang kaibigan. Pero hindi yun ang ibinigay ni Jesus. Anong ibinigay ni Jesus? Kagalingang spiritual. Kasi aanin niya ang kagalingang physical kung hindi naman siya pinagagaling sa spiritual. E de kung pinagaling siya sa physical agad, nanakbo na yun. Hindi mo na mahagilap. So dahil nakita niya ang pananampalataya nila, sabi niya, una kong pagagalingin yung iyong spiritual dahil marahil may connection yun sa kanyang physical. At alam naman natin, pinagaling din siya sa kanyang physical na kalalagayan kaya siya nakalakad. Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapatid ang inyong mga kasalanan. Ipanalangin ninyong isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Nakita niyo yung connection? Anong gagawin daw? Kayo ay maghingian ng tawad, kayo ay magsisi sa inyong kasalanan, kayo magpahayag ng inyong mga pagkakamali, at kayo'y pagagalingin sa inyong sakit. Nakita niyo yung connection? Yung spiritual sickness may connection sa physical sickness. Kaya kung ang hihilingin muna natin ay kapatawaran ng kasalanan, kagaling tayo sa physical natin. So dapat tama ang hinihingi ng bawat isa. Unang Hari 11:4-8. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay ng isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy ng inebro at siya'y humingi sa ganang kanya na siya'y mamatay na sana. At nagsabi, sukat na ngayon o Panginoon, kunin mo ng aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. At siya'y nahiga, nakatulog sa ilalim ng puno ng kahoy ng inebro. Narito kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. At siya
balik sa ikalawat kinalabit siya, sinabi, ikaw ay bumangon, kumain, sapagkat ang paglalakbay ay totoong malayo sa ganang iyo. At siya'y bumangon at kumain at uminom at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain iyon na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. Isang napaka-importanting propeta nitong si Elias. Pero sobrang napagod, sobrang nagutom, sobrang naghirap ang kanyang katawan dahilan sa kanyang paglalakad buong maghapon. Anong nangyari? Sabi niya, hirap na po ako. Gusto ko na pong mamatay. Sabi niya, Yahweh, patayin na po ninyo ako. Nakita niyo yung request niya? Ang request niya, patayin na siya ng Diyos. Suko na po ako, ayoko na po. Anong ginawa ng Diyos? Pinatay ba siya? No. Pinatulog. Pagkatapos pinatulog, pinakain. Pagkatapos pinatulog ulit. Pagkatapos pinakain ulit. Pagkatapos ng lahat ng iyon, ni-request pa ba niyang mamatay? Hiniling pa ba niya sa Diyos na, Lord, busog na po ako, nakapagpahinga na po ako, gusto ko na pong mamatay ulit? No. Hindi na niya ni-request. Bakit? Tumino na ang isip, bumalik na ang ulirat sa kanyang buhay, pagkatapos itinuloy niya ang kanyang misyon. 40 days and 40 nights, naglakbay siyang muli. Diba? Napasin niyo mga kapatid, halimbawa, nung sabihin niyang, Yahweh, hirap na po ako, gusto ko na pong mamatay, patayin na po ninyo ako. Kung pinatay siya, nakita niyo mga kapatid, yung pala gutom lang at pagod. Kaya di ba maraming tao ganyan hirap na hirap, gusto ko mamatay na. Gutom lang yan. Pagod lang yan. Matulog lang kayo, kumain lang kayo, babalik ang ulirat nyo, mamaya okay na ulit kayo. Di ba? Kasi malaki ang binubungan ng busog sa katawan. Alam mo sino ang mga nag-iisip magpakamatay? Yung nagugutom, yung ginugutom ang sarili. Meron bang nagpakamatay na busog? Di ba? Sasabihin mo, busog na busog ako, gusto ko nang mamatay. Wala yatang ganun. Di ba yung mga nagugutom, yan yung mga gustong mamatay na sa kanilang buhay. Pero ganun ang point natin mga kapatid. Kung hiningi niya na siya'y mamatay at ibinigay ng Diyos, di sana patay na agad siya. Buti na lang marunong ang Diyos, hindi ibinigay ang kanyang request. Kaya ang pinopoint out natin mga kapatid, hindi basta-basta humihingi sa Diyos. Ang hinihingi natin yung pinakamabuti, pinakamaganda at pinakamahusay. Kasi baka ibigay ang hinihingi nyo. Kawawa tayo, bigla tayong magigising sa katotohanan na, ba't ito hiniling ko? Ba't ito nangyari? Kasi yan ang hiniling mo sa Diyos. Halimbawa si Haring Solomon, Ikalawang Kronika 1:7, kinagabihan, napakita ang Diyos kay Solomon, sinabi sa kanya, sabihin mo kung anong ibig mo, ibibigay ko sa iyo. Kung kayo si Solomon, anong hihingi nyo? Sabi ng Diyos sa inyo, name it. Kahit anong gusto nyo, ibibigay ko sa inyo. Anong ihilingin nyo kung kayong sinabihan ng ganyan ng Diyos? Boyfriend? Girlfriend? Pera? Lucky numbers? Kasi tataya kayo sa loto? House and lot? Maraming pera? So the Lord said to King Solomon, ask whatever you want, I will give it to you. Name it, anything you want. Actually, unlimited yung request. Sabi ng Diyos sa kanya, hingin mo ang ibig mo. Anything you want. Humiling ka lang, ibibigay ko yan sa iyo. Verse 8 and verse up to 10. Sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa aking amang si David, at ngayon ginawa ninyo akong haring kahalili niya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan niyo ako ng katalinuhan at kaalaman upang mapamahalaanan ko ng marapat ang bayang ito. Kung hindi niyo ako bibigyan ng kakayanan, paano ko pamamalaanan ng malaking bayang ito? Sumagot si Solomon, napakabuti niyo sa tatay kong si David. Nabuhay siya ng mahusay, ginawampan na niya ang kanyang katungkulan bilang hari ng Israel. Ngayon, sabi niya, ako naman po ang ginawa niyong hari. Napakahirap po niyan. Sabi niya, napakarami po ng inyong bayan, sindami ng alabok sa lupa. Pagkatapos, napaka-great po nitong Israel na ito. Sabi niya, kaya ko lang pong pamahalaanan ito kung bibigyan niyo ako ng knowledge and wisdom. Kung bibigyan niyo ako ng talino at dunong para mapamahalaanan ko ito. Bakit hindi siya humingi ng kayamanan?
Bakit hindi siya humingi ng kamatayan ng lahat ng kanyang kaaway? Bakit hindi siya humiling ng kasikatan, mahabang buhay, o anumang material na bagay? Dahil yung may knowledge and wisdom ka, daig mo pa ang mayaman. Nasa iyo na ang lahat doon. Kaya sabi ng Kawikaan 16:16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan, at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Yung meron kang knowledge and wisdom, daig mo ang may ginto at pilak. Yung may ginto at pilak na walang karunungan, mawawala at madadala lang sa Cebuana, Lulier lang yung ginto at pilak niyang yan. Kasi wala siyang karunungan. Pero yung marunong, magkakaroon yun ng ginto at pilak sa kanyang buhay. Kaya, humingi ka ng maraming pera pero wala kang wisdom, saan ka pupulitin? Nalala niyo yung prodigal son? Hiningi niya lahat ng kanyang yaman, pagkatapos nagpakalayo-layo. Anong ginawa niya? Kamangmangan. Kaya umuwi siyang nagdurusa, umuwi siyang nagugutom. Tandaan niyo mga kapatid, ang taong walang knowledge and wisdom, kahit bigyan mo ng trabaho, matatanggal din yun. Ang taong mangmang, bigyan mo ng maraming pera, mauubos din yun. Ang taong mangmang, bigyan mo man ng asawa, maghihiwalay din yun. Pero ang taong marunong, yung wala siya, magkakaroon din siya. Diba? Yun ang pinapoint natin. Tignan nyo, Ikalawang Kronika, 1:11-12. Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghanggan ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hiniling ang kamatayan ng kaaway o pahabain ng iyong buhay. Sa halip ang hiningi mo ay katalinuhan at kaalaman sa pamamalakad. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo, at hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan, karangalan, sa kailan may di kinamtan ng mga haring nauna sa iyo at di kakamtan ng mga susunod pa sa iyo. Natuwa ang Diyos sa kanyang hiniling. Sabi ng Diyos kay Solomon, napakagaling mo. Tama ang hiningi mo. Dahil hiningi mo ay knowledge and wisdom granted. Magkakaroon ka ng karunungan at katalinuhan na kailangan mo. At hindi lang yun, sabi ng Diyos, may bonus ka. Yung hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa iyo. Yung kayamanan, yung kasikatan, yung lahat ng bagay na kailangan mo, ibibigay ko rin sa iyo. Kasunod ng karunungan at katalinuhan na hinihingi mo. So anong kahulugan nito sa buhay natin? Dahil bine-bless ni Lord ang mga marunong. Mas marunong, mas bless. Kaya ang karunungan natin yan ang nagiging blessing natin sa buhay. Dahil ulitin natin, kahit gaano kayo kayaman, kung mangmang kayo, maghihirap din kayo. Pero kung marunong kayo, kahit wala kayo kayamanan, magiging mayaman din kayo kasi marunong kayo. Alam nyo ang gagawin, at yun ang gagawin ninyo sa buhay niyo, tutulungan kayo ng Panginoon. Kawikaan 3:13-15. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan. Ang taong nagsisikap unawa ay natatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit pa sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alimang alahas ay higit ang karunungan, walang kayamanang dito'y maipapantay. Sabi niya, kung papipiliin kayo, kayamanan sa lupa o karunungan, piliin niyo ang karunungan. Dahil walang kapantay ang karunungan. Nakita niyo si Solomon? Binigyan na siya ng pagkakataon ng Diyos. Anong gusto mo, name it, ibibigay ko sa iyo. Pero magaling si Solomon humingi. Sabi niya, knowledge and wisdom po. At dahil natuwa ang Diyos, sabi niya, yung hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa iyo. Kaya sabi ng unang hari, 4:29-34, walang kapantay ang katalinuhan at pagkaunawang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang kaparis ang kanyang karunungan. Ano pat ang karunungan niya higit sa karunungan ng lahat ng taga-silangan sa buong Ehipto. Bumigkas siya ng 3,000 saliwikain, nakapagpaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman at lahat ng lahi ay nagpupunta sa kanya upang siya'y pakinggan. Dahil sa angking talino at dunong ni Haring Solomon, anong nangyayari? Dinadayo raw siya ng lahat ng tao. Iba't ibang mga bansa, iba't ibang kaharian, nagpupuntahan sa kanya para pakinggan ang kanyang karunungan, makinig ng kanyang mga payo, at makita ang kanyang katalinuhan at karunungan sa buhay na lagi niyang ipinamamalas. Do you remember the story of 2 prostitutes na nag-aagawan sa isang bata sa panahon ni Haring Solomon?
So may dalawang babae, parehong nanay, parehong prostitute, parehong nanganak, parehong nagkiklaim na sila yung nanay nung bata. Nagpunta sila kay Haring Solomon, pinag-aagawan ng isang sanggol. Sabi nung nanay, number 1, anak ko po ang buhay, kanya po ang patayin. Bakit? Sabi ni Haring Solomon. Sabi niya, kasi po, isang gabi, yung babae po niyang malikot po yung matulog. Nadaganan po niya ang kanyang anak, napatay niya. Pagkatapos sa kalaliman ng gabi, pinag-switch niya. Nilagay po sa akin ang bangkay na bata at kanya yung buhay na akin. Nung madaling araw na ako'y gigising at siya aking pasisusuhin, sabi niya, laking gulat ko, patay na ang bata. Pero nung pagmasdan ko, hindi ko kamukha. Kamukha nung kabila. Sabi niya, ako po ang nanay niyan. Anong ginawa nung nanay number 2? Aba, syempre, gagawa rin siya ng kwento niya. Hindi po totoo yan. Ako po ang nanay ng batang ito. Syempre, napakahirap niyang husgahan kasi wala namang CCTV, wala namang witness, wala namang magpapaliwanag. Silang dalawa lang. So, version 1, version 2, yun lang ang pakikinggan ng hari. Kung wala kang karunungan, wala kang discernment, paano mo husgahan yun? Diba? Pero magaling si Haring Solomon. Ano sabi ni Haring Solomon? 23 to 25 ng unang hari. Kaya sinabi Solomon sa isa, sinasabi mong iyo ang buhay na bata, sa kanyang patay. Sa ikalawa, sabi mo na may iyo ang buhay, kanya ang patay. Kaya iniutos niyang sa isang kawal na kumuha ng isang tabak, dinala nga sa kanyang isang tabak. Sinabi ni hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. A very shocking decision from the King Solomon. Kumuha ng samurai, hatiin ang bata, mamili kayo, pahaba o pahalang. Ang mahalaga, hati kayo para walang away. Di ba? Nakakashock yun. Pero syempre, hindi naman yun ang plano talaga ng hari. Gusto niyang pigain ang dalawang nanay para lumabas kung sino ang tunay na ina. Marunong kasi si Solomon. Anong sabi ngayon? Verse 26, nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, huwag po kamahalan. Ibigay na po ninyo sa kanyang bata, huwag lamang hatiin. Sabi naman nung isa, hatiin ang bata. Alam mo na agad kung sinong nanay. Ang nanay kasi marunong magsakripisyo para sa anak. Diba sabi niya, aanin ko naman ng batang patay, edi at least kanya na lang. Hindi ko maaruga ang anak ko, at least buhay siya. So sabi niya, huwag pong hatiin ang bata. Diba sabi niya, ako po'y nag-give up na ng aking case. Kanya na po ang bata. Sabi naman ng isa, aba hindi, hatiin natin ang bata para walang away. Kasi patay ang anak niya, patay na rin yung anak ng kabila. One mother agreed and one mother is disagreed. Anong sabi ng king? Verse 27, kahit sinabi ni Solomon, huwag nang hatiin ang bata, ibigay ninyo sa una siyang tunay niyang ina. Napakarunong. Alam niya kung paano ang gagawin. Kaya nung sabi ng verse 28, nabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at nagkaroon ng lahat ng magalang na pagkatakot sa kanya. Napatunayan nila na sumasa kanyang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Lalo pa siyang sumikat. Nakita niyo, ibinigay ng Diyos ang hindi niya hiningi. Riches, fame. Diba? Lahat ng yan, natanggap niya dahilan sa kanyang karunungan. Kasi marunong siyang humingi sa Diyos. Yun ang hiningi niya, ibinigay ng Diyos, pati yung hindi niya hinihingi, ibinigay pa sa kanya. Kaya sabi po ng unang hari, 4:20 hanggang 34, walang kapantayang katalinuhan at pagkaunawang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang kaparis ang kanyang karunungan, anupat ang karunungan niya ay higit sa karunungan ng lahat ng tagasilangan sa buong Ehipto. Bumigkas siya ng 3,000 salawikain, nakapagpaliwanag siya tungkol sa mga uri ng halaman, lahat ng lahi ng tao ay nagpupunta sa kanya upang sa kanya siya'y pakinggan. Nakagawa din daw siya ng mga salawikain, mga Proverbs. Yan yung Book of Proverbs na binabasa natin. Na ang katumbas nito ay mga Pinoy Proverbs, mga salawikain natin. Diba? Imagine nyo, 3,000. Tayo nga, isa pahirapan na. Yung halimbawa, sa school, diba? Sa school, diba, meron tayo laging assignment, gumawa ng isang slogan. Pero isang slogan lang, buong isang araw, isang linggo, pahirapan tayo mag-isip. Nangopya pa tayo sa Google.
inedit mo lang yung mga words, ine-edit mo lang, pinapalitan mo yung, pero yun din ang kahulugan. Di ba? Kasi hindi tayo makapag-isip ng sarili natin. Pero si Solomon, 3,000 ang kanyang ginawang salawikain. Yung mga Pinoy proverbs, alam niyo mga kapatid, hindi yan basa-basa nagawa ng walang pinagmulan. Bago sabihin, pag may itinanim, may aanihin, napatunayan nyo ng panahon. Na kapag may isinuksok, may madudukot, napatunayan nyo ng panahon. Pag may tiyaga, may nilaga. Ang di lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa peroroonan. Di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yang ganyang mga salawikain natin, malalim ang pinagmulan yan. Hindi yan nagawa ng biglaan lang. Napatunayan niya ng panahon. Ganong karunong si Haring Solomon. Ngayon kasi mga kung ano-ano na lang sa lawikain ng mga Filipino, di ba? Ano sasabihin ng mga Pinoy ngayon? Di bali ng tamad, di naman pagod. Mga walang kwentang sa lawikain, di ba? Ang batang masipag, paglaki, katulong. Kaya nanay, hindi ako nagsisipag. Kasi may pangarap ako. Ang bababaw ng mga salawikain ngayon. Di ba? So, dapat natututunan natin yung mga punong-puno ng kahulugan. Listen, hindi material ang hiningi ni Solomon. Ang hiningi niya, wisdom. At hindi siya binabigo, ibinigay yun ng Diyos sa kanya. Sabi nga ng Proverbs 8:11, for wisdom is more precious than rubies, and nothing you desire can compare with her. Walang anumang pwedeng ikumpara sa karunungan. Kaya yan ang dapat hinihingi natin sa Panginoon. Proverbs 17:2, a wise servant will rule over the disgraceful son and will share the inheritance as one of the brothers. Yung alipin na marunong, pagdating ng araw, gaganda rin ang buhay. Pero yung amo na mangmang, siya naman ang magiging katulong pagdating ng araw. Napakagaling ni Solomon. Diba? Ganun ang ibig niya ipuunawa sa atin. Kasi ang marunong pinagpapala ng Panginoon. Nakita yung prodigal son, balikan natin. Inubos niya ang kanyang kayamanan, nagpakaluho siya, ginamit niya ang kamangmangan niya sa buhay. Anong nangyari? Yung dating maganda ang buhay, naghirap, nagdusa, nagutom. Biruin nyo, dati-dati ang ganda-ganda ng buhay niya ngayon, naiinggit sa mga baboy, kasi yung mga baboy busog lagi, samantalang siya'y nagugutom. In short, because of his one foolish act, nagdusa siya, naghirap. Kaya napakahalaga ng karunungan sa buhay. Yan ang pinakahangad natin. Ganon si Haring Solomon. Bakit hindi siya humingi ng kayamanan? Hindi siya humingi ng kamatayan, ng kaaway. Hindi siya humingi ng mahabang buhay, hindi siya humingi ng karangalan. Dahil yung meron kang wisdom, daig mo pa ang mayaman, daig mo pa ang mahaba ang buhay, daig mo pa ang ganyan-ganyan. Kasi humingi ka sa Diyos ng mahabang buhay, bibigyan ka niya, kung mangmang ka, sayang lang ang buhay mo. Kaya hinihingi natin palagi, wisdom. Bakit mahalaga na maging marunong tayo? Bakit mahalaga na humihingi tayo ng karunungan sa Diyos? Alam niyo kung bakit? Kasi dalawa lang yan. Kung hindi ka marunong, mangmang ka. Ganun lang naman kasimple. Kung hindi ka mangmang, marunong ka. Kaya napakahalaga na hinihingi natin every day of our lives, wisdom. Kasi nagsasalita tayo, nagdidesisyon tayo, gumagawa tayo, kumikilos tayo. Ang dami nating ginagawa every day. Ngayon, kung walang karunungan, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng desisyon mo, palpak lahat yan. Kaya mahalaga yung wisdom sa buhay natin. So bakit nga ba mahalaga ang karunungan? Tingnan nyo. May tatlong magkaibigan, si Pedro, si Juan, at saka si... Sino pa ba itong isa? Magbigay kayo ng pangalan. Si Pedro, si Juan, at saka si Andres. Ayan, magkakaibigan sila. Na-stranded sila sa isang isla. Silang tatlo lang. Sa kanilang pamamalagi roon, biglang may natisod silang isang bote. Biglang lumabas ang genie. Sabi niya, okay, meron kayong isang wish. Galing. Sabi ni Juan, wish ko po ay makauwi na po ako sa bahay namin. Pop! Nakauwi. Nawalang bigla. Sabi ni Andres, wow! Sana po ako rin po makauwi na. Pop! Nakauwi. Si Pedro nalungkot. Sabi niya,
Naku, wala na akong kasama. Sana narito uli si Juan at si Andres. Bumalik si Juan at Andres. Galit na galit tuloy sa kanya. Ano? Nakauwi na sana siya, pero dahil mangmang, yun ang nangyari sa kanyang buhay. Proverbs 19:3, a man's own folly ruins his life. Ang tao raw daw talaga na mangmang, napapahamak yan, napapasama, napapariwara dahil sa kanyang sariling kamangmangan. His own foolishness ruins his or her life. Kaya napakahalaga nagiging marunong tayo. Bawat individual na tao, importante maging wise. Kaya we ask God for wisdom. Alam niyo kung bakit? Pag mangmang tayo, ito ang gagawin natin. Kawikaan 17:25. Ang hangal, o meaning foolish, mangmang na anak, ay problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Bigat-bigat, di ba? Pag ang mga anak natin, mga mangmang, yan ang magiging gawain nila sa buhay ng kanilang mga magulang. Problema na sila, pabigat pa sila sa kanilang magulang. So, ang mga mangmang na anak, problema at pabigat ng mga magulang. Kaya mga katabi mo, kung kabataan yan, tingin mo ba yan ay pabigat at problema ng magulang? Diba? Marami kasing mga anak talagang problema ng mga magulang. Alam niyo mga kapatid, isang malaking kahangalan at kamangmangan yung magbigay tayo ng dusa sa ating mga magulang. Lalo na kung ang magulang mo 60 na, 70, 80. Tapos, pabigat ka pa sa magulang mo. Tapos, yung bang nasa takip silim na sila ng buhay nila, puro luha pa rin ang kanilang nararamdaman. Napakawala mong kwentang anak. Diba? Yung bang sana man lang bago sila umalis sa mundong ibabaw ay ngiti ang nararamdaman nila at ligaya sa buhay. Kaya napakahalaga niya mga kapatid, maging marunong tayo. Sino ba ang mga problema ng naanak? Diba? Yung mga pinag-aaral mo, hindi nag-aaral. Nauubos ang pera mo, kakapadala ng baon at pang-tuition. Yung pala, di naman pumapasok. Diba? Nag-uniform pero hindi pumapasok. Mga adik na anak, mga mabisyo, mga anak na nalalayo sa Panginoon, mga anak na laging nasasangkot sa gulo. Kaya ang mga matitinong anak, hindi inilulubog ang sarili sa bisyo. At sa anumang mga kasamaan. Kasi magiging problema kayo ng magulang nyo. Sino naman ang mga pabigat na anak? O sino mga pabigat na anak? Diba mga tamad? Walang trabaho, ang lalakas kumain, ang lalakas gumasta, lalakas maglibag ng damit, pero katatamad. Hindi mo mautusan. Di ba? Listen mga anak, napakalungkot kung ang tatandaan ninyo, pinoproblema pa kayo ng magulang nyo. Kung hanggang ngayon pabigat pa rin tayo sa kanila. Kaya mahalaga nagiging kaligayahan tayo ng magulang eh. Sabi ng Kawikaan 10:1, ang matalinong anak, meaning a wise son and daughters, ay ligaya ng magulang, ngunit sipayo ng ina ang anak na mangmang. Basta ang anak marunong, ligaya yun ang kanyang magulang. Kaya dalawang klase lang ang anak natin eh. Mangmang o marunong, ligaya o problema o pabigat ng ating mga buhay. Kaya mga anak, dapat ang nararamdaman ng mga magulang natin sa atin, saya, ngiti, tuwa, ligaya. Dahil nagiging marunong tayo sa buhay. Kaya dapat nakikinig tayo sa kanila. Another, siyempre, pag tinignan natin, pag mangmang tayo, ang mga mangmang, mga careless yan. Reckless. Yan yung mga mangmang eh. Yung bang sa kilos nila, sa galaw nila, sa salita nila, mga reckless yan. Hindi man lang nag-iisip. Tignan niyo si Job. Sa Job 2:9 and 10. His wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Sabi nung asawang babae, nagdudusa sila, namatayan ng mga anak, naghirap, nagkasakit itong si Job. Sabi ni Mrs. Job, "Hindi ka pa ba magbabago?" Sabi niya, "Ikaw ba hanggang ngayon, praise the Lord pa rin ang gagawin mo? Curse God and die. Mamatay ka na." Imagine nyo, asawa nyo, sasabihin niya yun. Anong sabi ni Job? Sabi sa kanyang asawa, "My dear wife," sabi niya, "you are talking like a foolish woman." Napakamangmang mo naman.
Nung magaganda ang nangyari sa buhay natin, di tayo nag-question sa Diyos. Ngayon pangit, magko-question tayo. Ang galing-galing talaga ni Job. Di ba? Kasi maraming mga tao, mga foolish talaga, reckless, careless, walang pakundangan kung magsalita kahit makasakit ng kapwa. Hindi marunong magpiit ng kanilang mga dila. Kaya sabi ng Proverbs 14:6, one who is wise is cautious and turns away from evil, but a fool is reckless and careless. Basta mangang tao, careless yan, reckless yan. Reckless magmaneho, kaya nababangga at nakakabangga. Reckless magdesisyon, kaya palpak lagi ang desisyon sa buhay. Pabigla-bigla. Reckless ang bibig, kaya napakaraming nasasaktan na kapwa. Kaya napakagaling ni Santiago Sabi ni Santiago sa Santiago 1:19, tandaan ninyo ito mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita. Dapat slow lamang sa pagsasalita. Dapat mabagal. Ibig sabihin, hindi careless. Pinag-iisipan yung sasabihin natin. Kaya napakaganda ng payo ng Colossus 4:6, sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo. Dapat yung ating mga bibig, yung salita natin, yung kawili-wili. Yung bang napakasarap pakinggan pag ikaw ang nag-uusap, yung bang matututo sila. Hindi yung pag ikaw ang nagsalita, lahat durog, lahat sugatan, uuwing mga bigo sa buhay. Kailangan tayo yung maganda ang mga sinasabi natin. Another, mga kapatid, yung mga mangmang, yan po ay mga ubos-ubos biyaya. Di marunong mag-impon, di marunong mag-imbak. Walang inatubog kundi ubusin ang biyaya ng Diyos sa ibinibigay sa kanila. Kawikaan 21:20, ang bahay ng matalino, napupuno ng kayamanan, ngunit ang lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Basta mangmang ang tao, ubos-ubos yung biyaya. So do not waste God's resources. Kaya ang galing-galing doon sa John 6:12, di ba? Pagkatapos na mag-feeding of 5,000 men, magpakain ng napakarami, ang daming natira, anong sabi ng Panginoong Hesus? Ipunin ng lahat, let nothing be wasted. Walang dapat nasasayang. Kaya tayo hindi nagsasayang ng biyaya ng Panginoon, ng resources niya sa ating mga buhay. Ano pa? Ang mga foolish people, mga mangmang na tao, yan po ay mga mabilis mairita, mabilis ma-open, mabilis magalit, mabilis mainis. Kaya mga katabi mo, siya ba yan? Yung mga mabibilis mainis, mabilis magalit, mga mangmang yan. Kailangan maging marunong tayo magpitimpi, magpiit, mahaba ang PC natin. Di ba kailangan yun? Natututunan yan sa buhay. Hindi yung sasabihin, ganito na talaga ako, ganito ako. Mangmang yun. Laging may room for improvement. Diba? Kailangan tayo natututo sa buhay. Kailangan natututunan yan. Kawikaan 12:16, ang pagkainis ng mangmang pagdakay na hayag, ngunit ang damdamin ng matalino, di agad mababakas. Pag marunong ang tao kasi, marunong magtimpi, galit na. Diba? Pero alam niyang kontrolin ang sarili niya. Pero yung mangmang, boom, sabog agad. Diba? Ganun na mangyayari sa kanila. Another, pag mangmang ang tao, lagi yang tumatanggi. Lagi yang nagre-resist. Lagi nagko-complain. Naalala niyo si Moses? Pinakitaan ng katakot-takot na himala. Nilagay ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan. Paglabas may ketong. Pagbalik, wala nang ketong. Inihagis ang tungkod. Naging ahas. Hinawakan sa buntot. Naging tungkod ulit. Ang daming himala. Anong sabi pa rin ni Moses? Yahweh. Exodus 13:14, isinasamo ko pong iba na ang iyong suguin, sagot ni Moses, dahil dito nagalit si Yahweh kay Moses. Pero yun, dami ng pinakita sa kanya. Anong ginawa niya? Tanggi pa rin. Kamangmangan yun. Nakita na niya ang mga himalaan ng Diyos, tumanggi pa rin. So nagalit na ang Diyos, pero alam naman natin sumunod pa rin siya. Hinintay muna niyang magalit ang Diyos bago siya sumunod. Di ba maraming ganyang mga anak natin? Uutusan mo, tanggi ng tanggi. Uutusan mo mag-urong ng kinainan, anong sasabihin? Wala, ang dial ko laging oo. Utusan mo maglinis ng bahay, lalayasan ka. Utusan mo magluto, bibilangan ka ng ginagawa. Ganyan ang bata. Uutusan mo, bibilangan ko. Kanina ako na nga nagluto, kanina umaga. Ako na naman magluluto. Pero binibilangan tayo. Diba? Kamangmangan yan mga kapatid.
Kaya napakahalaga nagiging marunong tayo sa buhay. Another, ang mga mangmang na tao, hindi yan nakikinig ng payo. Kawikaan 1:7, ngunit walang halaga sa mangmang ang aral at saway. Yung bang pinapayuhan mo, hindi nakikinig. Alam niyo kung bakit ang mangmang hindi nakikinig ng payo? Kasi pakiramdam nila, marunong sila. Pero ang totoo mangmang sila. Halimbawa, pag sinabihan mo, pag kayo ba sinabihan ng pinayuhan, nagagalit kayo? Halimbawa, sabi sa inyo, medyo maalat ang luto mo. Anong sagot ng iba? Huwag kang kumain. Mangmang yun. Di ba? Medyo lukot ang platya mo, mami. Magubad ka. Huwag kang magsuot. Ganyan, di ba? Ganyan ang mga mangmang. Alam mo, may putok ka. Huwag kang huminga. Sabihin ng iba. Para di mo maamoy. Mga mangmang yung ganyan dialogue. Kasi yung marunong, pag sinabihan mong maalat ang luto mo, sasabihin niya, ganun ba? Turuan mo naman ako paano ang tamang timpla. Diba? Yan ang mga marurunong na tao. Yung sasabihin mo, alam mo, may putok ka. Alam mo, yan din ang nahalata ko sa sarili ko. Baka may alam kang iba na, kasi hirap na rin ako. Gaganon. Di ba na hindi ibig sabihin? Kailangan marunong tayong tumanggap ng mga payo. Pero kapag hindi tayo marunong tumanggap, lalo lang tayo nagiging mangmang sa buhay. Dapat teachable tayo. Alam niyo yung taong pinakikiramdaman mo para payuhan, yan yung mga mangmang na tao. Kasi may tao na madaling pagsabihan. Kasi alam mo, teachable siya. May mga tao namang nangingimi tayong pagsabihan kasi alam mo, hindi siya tatanggap ng anumang payo. Tama? Mangmang ang ganung mga tao. Kaya alam niyo tayo, we invite people to counsel us. Napayuhan tayo, ituwid tayo, turuan tayo. Dapat tayo po ay nagbibigay ng paanyaya sa tao na, okay lang ako, turuan niyo ako. Sabihan niyo ako kasi marunong akong tumanggap ng payo at pagtuturo ng iba. Because we as Christians are supposed to be teachable. We welcome change and we welcome improvements sa buhay ng bawat isa. And of course, lastly, ang mga taong mga mangmang, hindi yan marunong tumanggap ng disiplina. Whoever loves discipline, loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Sabi ng Proverbs 12:1. Ang marunong daw na tao tumatanggap ng disiplina, pero ang mga mangmang, walang kwenta, nagagalit pag itinatama. Fool hates discipline. Yung itinutuwid mo, nagagalit sa'yo, mangmang yun. Kaya alam nyo mga kapatid, fool hates disciplinarian. Yung mga estudyante na ang favorite teacher nila, yung laging absent, mangmang yun. Wala si sir. Tuwan-tuwa silang ganyan. Mga mangmang na bata yan. Pero yung mga marunong na bata, alam nyo kung sino? Yung favorite teacher nila, yung mga stricto. Yung mga nagtuturo. Yung laging may quiz. Yan ang mga marunong kasi meron silang natututunan sa buhay. Pero kung yung favorite mo, yung teacher na laging absent, yung hindi nagtuturo, mangmang kayo pag ganyan. Di ba? Minsan hinahanap mo, sinong teacher natin dito sa ganitong subject? Oh yes! Lagi tayo walang pasok. Hindi tayo matututo niyan. Proverbs 15:5, a fool scorns a parent's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. Ang anak daw na hangal, tinutuwid ng kanyang magulang, pero nagagalit. Pero ang tao daw namang marunong, minamahal niya yung nagdidisiplina sa kanya. Kaya mga anak, natutuwa ba kayo pag didisiplina ng magulang? Pag kayo binubungangaan, pag kayo pinagsasabihan, tandaan yun ng mga anak. Pag kayo nagkamali at dinisiplina ng magulang nyo, ikatuwa ninyo. Kasi ibig sabihin nun, mahal kayo ng magulang nyo. Pero kung nagdadabog kayo, nagkukulong ng kwarto, nagagalit, sumasama ang loob nyo, isa lang kahulugan nun, mangmang kayo. Kasi hindi kayo tumatanggap ng pagtutuwid ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya napakahalaga na nagiging marunong. Di ba? Araw-araw humihingi tayo sa Diyos. Pwede ba? Hingin natin ng wisdom. Sabi ng James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Yung kulang, yung wala ng karunungan, humingi lang tayo sa Diyos at bibigyan niya tayo dahil yan ang isa sa pinakamahalaga
na dapat nating hinihingi sa Diyos araw-araw ng buhay natin. So every time we pray, every morning, every evening, every day ng buhay natin, sabihin natin, Lord, bigyan niyo ako ng karunungan sa araw po na ito para lahat ng desisyon ko, lahat ng gagawin ko, lahat ng sasabihin ko, magkaroon ng karunungan at nang magkaroon ng katagumpayan ng lahat ng ito. Panginoon, salamat po dahil napakabuti po ninyo sa amin. Lagi kayong nagtutuwid, nagpapaalala, nagbibigay ng mensahe na angkop sa aming mga pangangailangan. Sa aming pong mga kakulangan ng karunungan, kami po ay bigyan po ninyo, Panginoon, upang sa gayon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming sasabihin, sa lahat ng aming mga pagdidesisyonan, laging maging tumpak at maging kaaya-aya sa inyo pong kalooban. Ang prayer po namin, gaya po ni Haring Solomon, bigyan niyo po kami ng karunungan sa araw-araw ng aming buhay. In Jesus' mighty name, Amen. Tayo po